Taurus, hi! Welcome to Mystic Queen PH at ito ang inyong weekly reading for March 17 to 23, 2025. So if you're interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment. Paka-check nyo lang information kung paano mag-book for a private reading. And please subscribe to our channel to show your support. Like, share this video at comment na rin kayo kung kayo ay naka-resonate. Okay, Taurus, let's see anong ganap sa inyo this week. So this is your overall energy, possible challenge, opportunity, blessing, energy ng money, career, finances, at ng love life and family. Bottom of the deck, the Hierophant. So this is higher learning. Maaring pinapalawak mo yung kaalaman mo. Yung iba sa inyo, maaaring magte-take ng master's degree, doctorate's degree, or you are getting into a very serious commitment pagdating sa career mo. So, maaring kinukommit mo yung sarili mo sa maraming bagay. Pwedeng, Two of Pentacles. Maaring hindi lang isa yung sources of income mo. You are changing. Oo, meron ditong transformation. So, yung iba sa inyo, Taurus, mas lalo kayong nagsisipag. Ngayong week na to, maaring marami kayong mga goals na parang gusto nyo, meron kayong ma-achieve na certain authority. Yung parang ikaw yung, let's say, si Taurus, yan yung expert siya sa ganito, no? Yung ganon. You want to prove something. Hindi lang sa sarili mo, but sa ibang tao. And then, your overall energy, 10 of Wands, a lot of work. Maraming kailangan gawin. Pero, there are some people who are helping you. So, kumbaga, meron teamwork. I'm seeing teamwork here. Or yung iba sa inyo, kahit marami kayong trabaho or kailangan gawin or task, kaya nyo siyang i-manage. Kaya nyo mag-delegate. So yung iba, pwede kayo mag-uutos sa iba para mas mapadali yung trabaho nyo. 'Di ba? Sabi nga work smart. Your challenge is the Ace of Pentacles. So maaring meron challenging situation sa isang bagay na nagsisimula sa buhay mo. This can be a new business, a new career, a new opportunity na nandun ka sa point na you are planting the seeds, no? Pwedeng meron kang investment. Kumbaga, nagpupunla ka. Oo. Siyempre, kapag nagtanim tayo, hindi naman agad aanihin, 'di ba? So, ang challenge mo doon is how to be more patient in waiting doon sa itinanim mo para magbunga siya. And syempre, hindi lang hihintayin mo. Syempre, aalagaan mo yan. Ino-nourish mo yan habang lumalaki siya. And then, your opportunity is the Ace of Wands. So, new beginnings na naman to, Taurus. So, you have the opportunity to travel. You have the opportunity to start something na yung tipong very exciting siya, na parang you are challenging yourself to be more active. Okay? You have the opportunity na mas maging magalaw. Yung tipong hindi lang kung dati hindi ka ganun ka-active, hindi ka masyadong nagkikikilos. So, ngayong week na to, may opportunity ka na lumabas, mag-exercise, gumalaw, or to finally take action doon sa mga goals mo na hindi mo nasisimulan, 'di ba? And then your blessing is the world. Yung ganda nito kasi achievement 'yan. So yung iba sa inyo ngayong week na to, meron kayong ma-achieve na goal. This is also about ending a chapter in your life. So kumbaga, aring isang project na sinimulan mo in the past and now tapos na siya. So, ibig sabihin nun, success.
successful siya kasi natapos mo na, nakumpleto mo na. Ayun. Sa iyong money, career, finances, you have temperance. So this is doing things in moderation, taking things in moderation. So yun nga yung nasabi ko sa inyo kanina, na kung kayo ay busy sa trabaho, sa mga projects ninyo, makakabuti na to work smart, no? Kasi pwedeng marami kang task, pero alam mo kung paano mo didiskartehan yon na matapos yon kahit marami. 'Di ba? O 'di ba? So, biglang clever, no? This is literally telling you to work smart. So, I think this week, marami kang ideas, marami kang mga strategies na gagawin para makumpleto mo yung trabaho mo, matapos mo yung iyong mga responsibilities, yung obligasyon mo. And also, pagdating sa finances mo, mas magiging maingat ka sa pag-handle ng finances mo. I also see na magiging parang yung hindi ka ganun ka maggagastos. Kumbaga, kung meron kang gustong bilhin, bibigyan mo muna ng time yung sarili mo na mag-decide kung bibilhin mo ba talaga. Sabi nga kung may gustuhan kang bilhin, palipasin mo muna 1 linggo. Kung after ng 1 week, gusto mo pa rin yung bilhin, then bilhin mo. Baka talagang kailangan mo. Pero kung after 1 week, nawalan ka na ng gana, ibig sabihin, hindi mo naman talaga kailangan. 'Di ba? And then for your love life, some of you kung kayo ay in a relationship, I see a very stable connection, no? To the point na yung iba sa inyo parang bored na kayo sa relationship ninyo kasi baka hindi na kayo nag-aaway. Yung iba, ganun na parang walang problema, tapos naghahanap ka ng drama sa buhay. Mang-aaway ka ng jowa. Or, yung iba naman, if you are single, I see you focused on your career or establishing muna yung stability ng iyong finances. You also have friendship. You have friends to support you. Meron daw mga kaibigan na nagsusuporta sa'yo sa mga ginagawa mo, sa mga plano mo sa buhay. And I think if you are in a relationship, pwede ring meron kayong event ng person mo na lalabas kayo with your friends. Oo. Example, mamumundok kayo. You also have health. Meron kang aasikasuhin related sa kalusugan mo. Maaring ikaw ay magpapalaboratory. You also have harvest. So, this is harvest ng iyong mga pinagpaguran, trinabaho, inefortan. Success. Sumakses ka. Taurus, sumakses ka. So, you're going to experience success in the things na you have put in your effort. And then, forgive. Meron ka rin patatawarin. Patatawarin mo, lalo na yung sarili mo. Kasi minsan you become too hard on yourself. This can also mean forgiveness sa iba na alam mong the more na nagdadala ka ng sama ng loob, nagpapabigat rin yan sa iyong pagkilos. So, that is your reading, Taurus. Thank you so much. See you again.